Hanggang ngayon, halos kalahati ng ating populasyon ay walang masyadong alam patungkol sa sakit na rabies. Wala silang alam tungkol sa anong kayang gawin ng sakit na ito sa isang tao. Maraming naniniwala sa maling gawain, sa maling panggagamot dahil sa kakulangan nila sa impormasyon tungkol sa sakit na ito. Subalit sa ating video na ito mga kaibigan, bubusugin ko kayo ng kaalaman tungkol sa rabies at ano ang rabies at ano ang kaya nitong gawin sa inyong katawan. Bibigyan natin ng linaw ang matagal ng pinagtatalunan ng mga tao na ang rabies di umano daw ay kaya naman daw gamutin ng mga alternative medicine. Aalamin natin kung paano ito nakukuha at ano ang posibilidad na mangyayari sa iyo kapag ikaw ay nagkaroon ng rabies. Mga kaibigan, ang lahat ng inyong maririnig ay hindi po sa aking sariling opinyon ng galing, kundi galing po ito sa aking pagsasaliksik na nagmula naman sa mga eksperto. Mas maganda mga kaibigan, simulan na natin. Ang rabies ay matagal nang namemerwisyo sa mga tao. Kahit yung unang panahon pa lang, lumitaw na itong karamdaman na ito. Ang unang naitalang rabies ay sa Mesopotamia. 4,000 taon na mula ngayon ang nakakalipas. Meron sa kanilang lugar na may alagang aso na nagkaroon ng sintomas ng rabies. Noong araw, kapag ang alaga mo ay merong sakit na rabies, ang paparusahan nila ay hindi ang aso kundi yung mismong may-ari. Kung mapapansin mo, kahit noon pa man mga kaibigan, ang pinakasimpleng pamuksa sa sakit na rabies ay ang responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop, partikular mga aso o mga pusa. Alam mo kaibigan, noong taong 1885, ang pinakaunang hakbang na isinagawa patungo sa mabisang proteksyon sa rabies, nadiskubre ito ng isang siyentipikong Pranses na si Louis Pasteur, na isang biologist at microbiologist. Nadiskubre niya ang bisa ng isang bakuna laban sa sakit na ito. Kaibigan, wala pong gamot sa sakit na ito kapag nagpakita na ang sintomas sa iyo. Hindi po totoo yung sinasabi ng iba na kaya pang agapan ito ng mga gamot katulad na lamang ng mga antibiotic. Mga kaibigan, wala pa pong lunas sa sakit na ito. Ang rabies ay makukuha mula sa isang virus na taglay ng laway ng isang hayop na may rabies. Nakukuha ito sa pagkagat sa iyo o di kaya naman sa pagdilan ng mga hayop sa iyong sariwang sugat. E ano ba ang sanhi ng sakit na rabies o sino ang may kagagawa nito? Ito po ay isang virus mga kaibigan na kung tawagin ay Lassa virus. Kabilang siya sa Rhabdoviridae family. Kung titignan mo ito sa microscope, hugis bala ito. Meron itong 45 to 100 nanometer, isang napakalit na virus na ang tanging makakakita lang ay yung modernong microscope. Ang rabies ay nakakahawang sakit na kadalasan nakukuha sa kagat ng hayop na may rabies. Sabi ko nga kanina, kahit gasgas na sugat o madilaan ka lang nito, merong posibilidad na pumasok ito sa katawan mo. Kaya mga kaibigan, kung may sugat ka man, lalo na't sariwa pa, kahit katiting na sugat man yan, wag na wag kang magpapadila sa alaga mong hayop, partikular, pusa o aso. Ang susunod na eksenang inyong mapapanood ay kuha sa San Lazaro Hospital. Sabi mo klase ng mga babae, may mga babae kayo! Sa mga uganan ninyo! Kamera sa San Lazaro Hospital, ang mga pasyente ay nasa huling yugto na ng impeksyon ng madala sa ospital. Matutukoy na rito ang pangunahing sintomas ng rabies, ang malaking pagkatakot sa tubig. Ito ang dahilan kung kaya noong araw, ang tawag sa sakit na ito ay hydrophobia. Makakita lamang sila ng tubig, naninikip na ang kanilang lalamunan, gayong sila'y uhaw na uhaw.
Matindi rin ang kanilang mararamdamang takot sa hangin na gumagapang sa kanilang muka. Din siya ng hirap sa paghinga at paglunok at pakiramdam niya'y sinasakal. Kailangan bantayan palagi ang pasyente dahil maaari siyang magpumilit na makaalis sa kanyang silid. Hinahanap namin attendant, nandito kami sa 1 over. Mga sa 5, nandito kami ng mga attendant over. Nandiyan na nanay mo. Hoy, huwag mo basagin yan. Mahahati siya sa paghahalinhina ng kapusukan at hinahon. Sa huli, unti-unting mapaparalisa ang kanyang katawan hanggang mawalan ng pakiramdam at malagutan ng hininga. Para sa mga nakagat ng aso, ang wastong paraan ng pag-iwas sa rabies ay sa maagap na paglalapat ng lunas. Kung maaari, sa kapagkarakang siya'y makagat. Ang sugat ay dapat hugasang mabuti ng sabon sa dumadaloy na tubig ng 5 hanggang 10 minuto upang maalis ang laway ng nakakagat na aso. Pagkatapos ay pahiran ng tintura de yodo ang sugat at isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital, health center o animal bite treatment center. Tala, ang asong nakakagat ay kailangang mahuli at italing mabuti o ikulong at obserbahan ng 14 na araw. May mga palatandaan ng hayop na may rabies, gaya ng kapansin-pansing pagbabago ng ugali, tulad ng pagiging biglang matamlay o di kaya'y biglang babagsik. Kapuna-puna rin ang pagiging balisa ng aso. Bantayan din ang panlilisik ng mga mata. Minsan ito'y parang manhid sa sakit at sobra sa lakas. Kakagatin ito kahit anong bagay, gaya ng kulungan, hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang gilagid. Unan, ang buong kalamnan ay mapaparalisa hanggang sa mamatay. Ang asong magpakita ng ganitong mga palatandaan ay kailangang isakripisyo agad ng may-ari upang maipasuri ang utak nito. Kung sakaling kayo ay makagat ng aso, ito ang listahan ng mga health center na pwede ninyong puntahan para sa bakuna laban sa rabies.